Let's start our countdown with the ongoing repatriation of OFWs in Lebanon. At least 488 of them have already returned to the Philippines amid the ongoing conflict between the Israeli forces and Hezbollah. The Department of Migrant Workers reported that 250 Filipinos in Lebanon are still waiting for their clearance from Lebanese authorities before they can fly out of the country. For now, they are living in shelters to protect themselves from the conflict. DMW Secretary Hans Kakdak told Radio 5 they are making provisions for shelters to house more affected Filipinos by the war. And as soon as they're cleared from Lebanese immigration, we will book them on flight. Meron din tayong shelters. Pinag-utos ng ating Pangulo, bukod doon sa safe repatriation, ay yung magtalaga ng mga kaparaanan kung saan mabibigyan ng tulong at proteksyon yung mga kababayan natin. Kahapon nga, di ba, pinag-usapan natin na talagang ini-encourage na yung mga kababayan natin doon na i-avail na tong voluntary repatriation ng ating bansa. Yung mga kababayan natin na nandoon sa Lebanon. Huwag matakot, kahit undocumented kayo, tutulungan pa rin kayo ng gobyerno. To give you the proper clearances. Yung ibang mga kababayan natin doon, although may mga sinasabi silang mga issues nga daw doon sa loob mismo ng shelter, parang mga miscommunication na bawal daw makipag-usap sa kamag-anak, bawal gumamit ng telepono, pero pinabulaan na naman ito ni Kakdak, no? Sinasabi niya pwede naman daw gumamit. I think there are certain times lang na hindi po pwede. Oo, tsaka ang alam ko, they're also checking about yung secure lines. Yes. Kasi natatakot sila na marinig not marinig naman, but there are certain times of the day na hindi secure ang mga lines, especially pag height daw ng mga putukan ng mga between Israel and yung Lebanese forces, 'di ba? So, and also there are times na walang signal, 'di ba? So, kaya ngayon din, naka-cycle daw yung sinong gagamit sa dami ng yung mga gustong magpa-repatriate. Repatriate doon ng mga kababayan natin. Pero syempre, yun nga din ang sinasabi nila, sana daw, pero yun din ang sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos, diba? Nasabi niya, ibibigay na lang niya ito sa mga official dyan, sa mga authorities, kung paano, kung magdideklara ba sila ng mandatory evacuation. Kasi as of now, no, ay voluntary pa rin ang nangyayari. Pero yun nga yung nagiging concern nila dyan. Antayin pa ba natin na mas gumrabe, magsara yung mga exit points na hindi magkaroon pa ng problema, di ba, sa pagpapalikas ng mga kababayan natin. But for the meantime, yun nga, and wag naman daw mag-alala dahil yung mga kababayan natin magkakaroon ng mga assistance naman. Pag-uwi nila dito. At least to tie for a few months daw to tie them over, di ba? Pag kasi may mga issues na naglalabasan yung mga kasangbahay daw dito sa Lebanon na may tuition daw na currently binabayaran sa mga senior high school na anak nila. So yun yung problema. Ang program kasi supposedly ng government natin, ibibigay yun kapag nakauwi na sila. Pero ang problema kasi, nung nag-start yung Lebanon and Israel na war, nag-stop din immediately yung sa buwan na to, yung income nila. So hinihintay daw yung pambayad ng tuition ng mga iba, pang-ilaw daw ng mga bahay, tubig, so nawala yon. So now they're trying to work it over here sa Philippine side kung paano matulungan yung kailangan ng immediate financial aid. Yung immediate may mga pang-tustos daw lang muna bago yung actual aid. And we have several Filipinos na rin naman ang nakauwi na Yeah, diba? oo. Okay, sige, patuloy tayo makikipag-ugnayan tungkol dun sa mga update na yan. But for